Salubungin ang umaga ng may ngiti at kay sigla. Harapin mo ang araw ng masaya at kumakanta. Punuin mo ng kulay ang bawat sandali. Ang araw ay makikiliti. Andito na si Kuya. Good morning, Kuya, yeah. Good morning, Kuya, yeah. Good morning, Kuya. O kay sarap ng umaga. Good na good talaga. Oh, 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 oh. Happy birthday sa inyong lahat! Ngayon ay May 14, 2026, isang panibagong araw para maging productive, inspired, and full of good vibes. Ayusin mo. Yes! Uy, marami na naman tayong timely and relevant topics na pag-aaralan. Kaya stay tuned lang kayo mga kasangbahan. Samahan nyo kaming gawing mas masigla at meaningful ang ating Thursday dahil mas masaya ang umaga sa Good Morning, Kuya! Good morning, Kuya! At syempre, para may energy tayo mga kasangbahay, abangan niyo po ang breakfast po na ihahanda ko ngayon. Wala tayong chef na iba, ako lang. Pagtsagaan niyo na ako. Chef Okay Ira. lang yan. Kasi Lera lang. Love naman namin yung mga niluluto mo sa amin araw-araw. Oo, pero bago natin magawa ang maraming bagay, syempre kailangan healthy tayo. Alam nyo ba na may maliliit na gland sa ibabaw ng ating kidneys na may malaking role sa ating katawan. Alamin natin ang detalye tungkol dyan mamaya with Dr. Joseph Lee sa ating usapang pangkalusugan. Sa lahat naman ng merong pets sa kani-kanilang tahanan, tutok lang dahil meron tayong summer care tips para sa inyong pet friends to keep them safe from the heat this summer season sa ating Pet Talk. Uy, o nabanggit mo na Ian yung kanina, di ba may summer care tips tayo for Yeah. pets. Pero bago natin sila maalagaan, syempre dapat pati ang kanilang favorite human, healthy rin, di ba? Tsaka komportable ngayong mainit ang panahon. Tama. Kaya kayo ba, mga kasambahay, anong ginagawa nyo to stay cool and fresh ngayong mainit ang panahon? Cool and fresh. Simulan natin dito kasi ikaw yung Ako unang sabi. nagsusuot ako ng mga light colors para sabi kasi nila nakakatulong daw yun sa sa init. So mga light colors lang. That's right. Kayo. Oh, Joshua. Ako, ligo. Uy, Ay, naman. Ilang Siyempre. beses ka naliligo ngayong Hindi ko na alam, parang laki na ng tubig namin. lain ng bin. Laki na ng bin namin. Mainit. Silid. Ako din ligo, tapos merong electric fan sa CR namin. Nakita niyo ba? Sana all. All. Fan. May electric fan. Pagka naligo ka, after di ba pawis ka na agad. So, meron kaming electric fan sa loob. That's a good tip. That meron kayo electric fan. Kita ko yun sa CR nila. Tapos sabi ko, wow, ang presko naman dito. Lalabas ka na fresh, di ka mapawisan. Ako naman, ligo din, tsaka yung cooling powder. Kagabi kasi kuryente sa amin. Ay, talaga? Tinodo ko, pagkatas ko maligo, todo ako ng cooling powder. Yung nakatulog naman ako ng mahimbing. True. Sa akin basta naka-aircon. Hindi ko na pinapatay Ikaw talaga. na. Hindi kasi mura lang naman yung nadagdag sa namin, kuryente. Simula nung lagi na kami nag-aircon. Effective yung di pinapatay na. Oo. Basta walang patayan kaysa yung patay bukas. Oh, inverter yata, inverter. Introvert yung Tahimik lang, no? Imana sa amo. Sa kanya. Pero totoo yan kasi ito lagi kong sinasabi sa mama ko. Dati kasi, lagi niyang sinasabi na, mag-aircon ka na naman. Tapos sa kuryente, lagi ko sinasabi sa kanya, kapag ka hindi ka nag-aircon, mahi-heat stroke ka. Mas mahal ang gagastusin mo sa Mahal nun. ospital. Tama. Kaya mag-aircon na lang tayo, di ba? Ay, ko rin sinasabi yan sa mama ko kasi nasa na siya menopausal stage. Hi, ma. O, yun lang yung mga Oo. sinasabi, ha? Ano siya? Di ba yung heat? Parang ano ba tawag dun? Hot flash. Yung hot Hot flashes. Saka uso ngayon yung heat exhaustion. Yung parang pagod na pagod ka. So, sobra. Huwag na natin ipagpalit yung health nila dun sa kaunting babayaran sa kuryente. O kaya kung walang aircon sa bahay, kasi hindi naman lahat afford, punta na lang kayo sa mall, mga kasangbahay. Ayan. Papagastos ng madami sa Huwag kayong magdadala ng pera. Huwag ko na ng pera. Dala lang kayo. Pamasahe lang
Lakarin nyo na lang. Kayo na. Tubig lang dalin nyo para... Tama. Tsaka stay hydrated, mga kasangba. Inom-inom ng water. Kayo naman, mga kasangbahay, no? Anong ginagawa mo para manatiling presko ngayong summer? I-comment nyo lang ang inyong sagot sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya ay babasahin natin yan isa-isa. Kaya... I-comment mo na! Dumako naman tayo sa ating mga good news. Magandang balita mula sa Department of Trade and Industry o DTI. May schedule na kasi ang Tatak Pinoy Expo ngayong 2026. Yan po ay gaganapin sa darating na May 25 to 27 at ang venue po ay sa SMX Convention Center, Manila, Pasay City. Siguradong mag-e-enjoy tayo dito dahil isi-showcase dito yung mga produkto, businesses, exhibits at iba't ibang activities na gawa at mga pinangungunahan ng mga Pilipino. Kaya tangkilikin natin ang sariling atin. Libre po ang admission kaya register na sa link na makikita sa Facebook page ng Department of Trade and Industry sa at dti.philippines. Maganda masuportahan natin yan kasi nga isa sa mga dahilan kung bakit, di ba yung iba sinasabi nila, gusto naman sana nila suportahan yung mga local products natin. Kaso, yung price niya kung i-compare mo doon sa mga mass-produced na mga commodities or yung mga gamit, medyo may kamahalan kasi nga, kulang sila sa support. Kailangan nila ma-meet yung margins nila eh. Pero kung lahat tayo tatangkilik ng mga local products natin, siguro, no, in the future, makita natin na mas affordable na nga yung mga ganung bagay. Kaysa dun sa mga, kasi ang gusto natin, mga imported, di ba? Yung mga galing sa ibang bansa. Pero pagka napalago natin yung mga dito natin na produce ng mga items, edi mas maganda. Hindi na tayo mag-aasa sa mga imports masyado. Tama. Sport local. At para naman sa mga gustong mag-register ng kanilang businesses, na i-launch na ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang kanilang registration seal badge. Yan ay isang QR code na magpo-provide or magpo-prove na legit at registered ang business mo. Makukuha yan sa Online Registration and Update System o ORUS at pwedeng i-post sa inyong online shop, website, at any social media business page. Paalala lang na huwag i-upload ang inyong Certificate of Registration to protect your information. Para sa kompletong steps ng pagkuha ng BIR seal, punta lamang po kayo sa kanilang Facebook page na @BIR.gov.ph. Napakaganda. At least ma-authenticate na rin ng mga kasangbahay natin kung legit ba, may mga papel ba, talagang legal ba yung business na sinusuportahan din nila. True. Isa yun sa magpo-prove na legit nga yung business kasi sabi kanina pwede mong i-upload daw sa mga pages mo. No? So pwedeng hanapin yun ng mga customers na to make sure na legit yung business. Naka-register ba to? Parang Pwedeng, badge yun, no? Oo, parang badge na sila. So dagdag ano siya, kumbaga authentication. Huwag lang mag-overshare, no? Oo. Yun nga, yung may mga, wag yung mga... Certificate of registration. Oo, yung registration, wag nang ilagay. Tama. Yun. At eto, no, mga kasangbahay, speaking of online services, alam niyo ba na 5th anniversary na ng Land Registration Authority e-Serbisyo Portal? Kaya naman, may anniversary raffle na isasagawa ang Department of Justice bilang pasasalamat sa lahat ng gumagamit nito. Ang mananalo ay pwedeng makatanggap ng all expenses paid Boracay Getaway for 2. Wow! Ayan na, sasali Wow. tayo. Kaya para po sa mga gustong sumali, mag-request lang kayo ng Certified True Copy or CTC ng titulo ng lupa ninyo sa www.eserbisyo.lra.gov.ph. At para naman sa mga full mechanics, bumisita lang po kayo sa kanilang Facebook page na @DOJPH Official. O, di ba? Bilang pakikiselebrate na rin sa kanilang anniversary, meron silang pa Boracay. Ay, At ako naman, pakusina. Pausina ka na. Babay muna sa inyo. Yay! See you later. Breakfast! Yay! Eto para naman po sa mga nag-aabang ng lagay ng panahon. For the first time ever in this month, may 60% chance of rain dito sa Metro Manila. Uy. Pero mananatiling 26 to 35 degrees pa rin ang temperatura. Kaya huwag kalimutang uminom ng sapat na tubig at dahan-dahan lang sa pagmamaneho, lalo na kapag malakas ang ulan. At kanina, umulan na. Salamat sa abiso, Sorry, late tayo. Pero kanina parang mga 5
5:30 or 5:20 umulan na. 6:47 mo kasi sinabi. sorry. Natawa nga ako kasi saktong nagbabasa ako ng script natin. Sabi ko, ay, 60% chance of rain. Umulan Umulan bigla. na. Eh, Narinig ka. coding kami. So, nakamotor ako. Rain talaga siya dyan. Ako tumakbo-takbo ako doon. Sabi na. Inabot din ako kanina, papasok eh. Kung kailan nasa motor na ako, nako po. Pero buti natuyo-tuyo naman tayo. Pero ito naman Sorry, sa Cebu mga naman. kasambahay. Sa Cebu naman tayo may 40% chance of rain at nasa 27 to 33 degrees ang temperature. Kaya wag pong kakalimutang magdala ng payong o raincoat kung lalabas. At kahit na maulan, eh, ugaliin pa rin mag-sunscreen at moisturize para protected tayo sa init ng araw. Tama! O ito, 100% naman ang chance ang Uy. umulan Oh. sa Davao. At around 26 to 34 degrees ang init. Kaya mga kasambahay, iwasan nating dumaan sa mga baha ha, dahil pwede itong magdulot ng infections o injuries dahil sa mga hindi nakikitang hazards sa ilalim ng tubig. At syempre, maghanda rin po kayo ng flashlights, batteries o power banks in case na magkaroon ng power outage. Sa Baguio naman, 18 to 25 degrees lang ang temperatura at may 40% chance ng ulan. Perfect ang panahon na to para lumabas at gawin ang mga errands basta may dala kayong payong, pati na jacket o mura lang jacket dyan. Iwasan rin maunang magpunta sa mga landslide prone areas. Iwas muna tayo dyan mga kasambahay. Stay informed and prepared mga kasambahay. Namiss ko na tuloy yung ice cream dyan sa Baguio. Baguio! Strawberry taho. Kami hindi malayo yung namimiss namin na ice cream. Sa Bulacan lang. Oo nga. Ayun. Eh, kasi Very pag- Yung gawa sa accessible. gabi. Pag dinala ko Gabi dito, flavored. ano na yun? Tunaw na, juice na siya. Kami na lang ang pupunta Oh, doon. punta kayo Makikiswimming sa amin. kami. Ang sarap. Sige, Looben. Ito sa mga mahilig namang tumingin sa langit, sumikat na po ang araw kaninang 5:29 ng umaga. Pero kung hindi nyo po yan naabutan, abangan nyo na lang ang sunset mamayang 6:16 ng hapon. Uy, kahapon, alam nyo ba, papunta kasi kami sa lokal. Mga 5, bago mag 5:30, yung araw, bilog na bilog siya, tapos sobrang orange niya. Sobrang Hindi pa siya, ganda. kumbaga pababa, malapit na siya Oo. sa may horizon. Hindi, wala pa siya doon. As in, We? bilog na bilog siyang ganon. Tapos sobrang kulay orange niya. As Minsan lang ba yun? Minsan lang mangyari yun? oh, minsan ko lang. Kasi minsan pag nakikita ko, palaging orange na yung langit. Siya, yun lang yung orange. Siya lang yung orange, kumbaga wala yung glare. Tsaka madalas naman. kasi nasa klase pa si Ate Celine ng ganung oras. So, Ngayon ko lang Timing. na-appreciate yung sunset kasi bakasyon eh. Pero dati, wala akong nakikita. yun, labas-labas din tayo mga kasangbahay. Ngayon na nakabakasyon tayo, di ba? Tama. Pero, kumustahin naman natin yung walang bakasyon nating munting kusinera. O, di ba? Ira, kamusta ka dyan sa kusina? Eto na nga, Tini. Chinecheck ko muna kung magkano yung mga basic commodities natin sa mga palengke dito sa Metro Manila. Kaya ito, mag-update tayo ulit ng bantay presyo ng Department of Agriculture as of May 13, 2026. Ito po, ang imported po na bigas ay nasa 42 hanggang 70 pesos kada kilo. Ang local naman po na bigas ay 35 hanggang 65 pesos. Ang atin naman pong chicken na buo po, 145 hanggang 240 pesos per kilo. Sa atin naman pong mga isda, ang bangus, 175 hanggang 280 pesos per kilo. Sa atin pong mga gulay, ang sitaw, 80 pesos hanggang 150. Ang talong, 55 hanggang 120 pesos per kilogram. Ang kamatis, 45 to 80 pesos per kilo. Ang letsugas, 100 hanggang 360 pesos. At ang patatas, 70 hanggang 110 pesos po. Ang bawang naman, 110 hanggang 400 pesos kada kilo. Ang pulang sibuyas, 70 po hanggang 120 pesos. Ang puting sibuyas naman, 50 hanggang 120 pesos kada kilo. At 181 pesos naman po ang kada kilo ng sili. Ang luya naman, 120 hanggang 220 pesos po. Ang asukal po, ang brown sugar, 64 hanggang 85 pesos per kilo. Ang itlog, 5 pesos to 14 pesos kada piraso. At ang mantika, 75 hanggang 190 pesos per liter. At eto na nga, nakabili na tayo ng ingredients. Tapos, ano lang to, yung gagawin natin for today na breakfast. Medyo mura lang yung mga pinili natin ng mga sangkap. Ito ang ating chicken two ways.
honey garlic chicken and scallion chicken. Madali lang to, medyo parang ma-English-English lang tayo, pero hindi ko kayo pahihirapan. Sa honey garlic chicken natin, ang ingredients natin, 1/2 kilogram ng boneless chicken thighs or chicken breast. Ito kaya yung pinili natin para mas mabilis lang tayong makapagluto. Siyempre, kailangan din natin ng oil, ng mantika, kailangan natin ng honey, kailangan natin ng garlic, ito, soy sauce, sesame oil, and black pepper, onion leeks, ito, kuha na lang tayo dyan, at sesame seeds. So, ito yung para sa ating honey garlic chicken. Sa ating namang scallion chicken, ito po ang ingredients. Meron tayong 1/2 kilogram boneless chicken breast po itong ginamit natin. Meron tayong onion, meron tayong ginger. Ito ay oyster sauce. At ito po ay ang ating scallion. Pero kung wala naman kayong scallion, spring onion is okay. So, ito, yung isang dish natin, medyo manamis-namis siya, mga kasangbahay. Yung isa naman, parang kung nakatikim na kayo ng Hainanese chicken. Pero ito, shortcut version kasi pan-fry lang tayo. Hindi tayo magpo-poach ng manok. So ngayon, mag-start na tayo, no? Lagi nating paalala, papainitin muna natin yung ating mga pan. So, kung napapansin nyo, meron na siyang marination. Naka-marinate na po yung ating mga chicken. Kasi, yun yung medyo nagiging dilemma pagdating sa mga lean na mga meat. Katulad nito, itong chicken breast, medyo mahirap siyang incorporatean ng lasa, ng flavor, kapag hindi mo siya na-marinate. So, na-marinate. Marinade pala is yung mismong mga sangkap. Tapos, nilagay ko na to, parang mga 20 minutes na siyang naka-marinate dyan. Tapos, ito naman, yung natin, sa scallion chicken natin, ganun din. Nilagyan lang natin siya ng konting cornstarch para meron siyang lapot effect later. So, ngayon, medyo mainit na yung ating pan. Maglalagay lang tayo ng mantika. Sa pan fry, mga kasangbahay, hindi kailangan lunod na lunod yung yung mismong meat ninyo, chicken man yan, pork, or beef. Enough lang to cover yung pan. Tapos, para maprito yung ating manok, ating protein. So, lagay na natin siya. Again, wag natin i-crowd yung pan para makapag-achieve tayo ng browning effect. Yung magandang kulay niya, magkakaroon ng crust yung ating protein. So, yun lang. Saka wag natin galawin ng galawin, wag tayo ng halo. So, dito paano ba natin malalaman kung luto na? Kasi may tendency to dry out yung chicken breast Kasi, parang mabilis siyang mawala ng moisture. So, pag nakita nyo na, katulad nito, ito yung pinakamaliit na piece. Pag nakikita nyo na mumuti na siya, umaangat na yung puti niya dun sa malapit dun sa kabilang side ng body niya, ng mismong flesh, pwede mo na siyang i-flip. Ibig sabihin nun, umaangat na, naluluto na siya kagad. Ayan. So, dahil hindi pantay-pantay yung cut natin, may mauunang maalis sa grupo. So, ayan. Papakita ko sa inyo, mga kasangbahay, yung itsura niya. Pagka nag-brown. Ayun. Nakikita niyo ba? Yan. Yan yung gusto nating ma-achieve na kulay. Ayan. Yan yung proper sear. Ayan. So, ito, pwede na ito i-flip. Ganyan-ganyan lang, hintay-hintay lang. Yung chicken breast, mga kasangbahay, alam nyo kapag kayo ay nagpapamuscle, katulad ni Ian, kaso nga lang allergic sa chicken maganda tong ilagay nyo sa diet nyo para mas mag-bulk kayo. Tsaka maganda ring source of protein natin kasi wala siyang fat. Very lean yung meat na ito. So, para hindi naman siya masunog, i-drizzle natin yung oil. Pagalawin natin yung pan. Ayan. Tsaka di ba lagi ko pinapaalala sa inyo, kapag naglalagay tayo ng
any ingredient na medyo malamig, katulad nito, nag-iiba yung temperature. Kaya kahit mataas yung temperature niya, bababa once nilagay mo yung mismong meat or any ingredient. So, ayan. So, pwede na mag-flip. Hindi naman kailangan nakatongs. Pero, pinili ko lang na mag-tong tayo today. Para makita nyo yung ganda ng kulay. Yan. So, diba? Para pag nagpe-prepare tayo ng manok, hindi lang laging fried chicken. Pwede naman yung pang mabilisan lang din na luto. Pero, ibang flavor naman. Kasi madalas makikita natin to, yung honey garlic, mga fried chicken siya, tapos nilalagay na sauce. Pwede rin naman siya kung nagmamadali kayo, kahit wala ng breading. Okay lang yan. Okay. Check lang ng loob. Yung iba kasi, hindi pa yan masyadong luto eh. Tapos, lipat lang natin. Medyo amoy tosino na siya ngayon. Yan. Tapos ngayon, pwede na kayo maghalo. Okay, tanggalin muna natin yung mga mga naluluto na, yung mga mas maliliit. Ayun. Kaya very important mga kasangbahay na na yung inyong cut pare-parehas para walang nahuhuli, walang nauuna. Okay, so pwede na muna nating hanguin to. Babalik naman natin siya sa heat later. Para maluto na natin yung rest of the chicken. Konting-konting oil ulit. Ayan. Lagay na natin yung natitira. Ganun lang. Nababanguhan na sila, naamoy nila. Kayo ba mga kasangbahay, ano ang favorite ninyong luto ng chicken? Pwede naman kayo mag-comment. Hindi kayong sumagot dun sa mga tinatanong ko sa inyo. Ayan. Pwede namang galawin. Huwag lang malikot sa aparato. Ito po ay honey garlic chicken. Wala pa yung honey dito. Hindi tayo nag-incorporate dito sa mixture ng marination natin, yung marinade, kasi mabilis masunog yung honey. So, ayaw natin na maglasang sunog yung ating dish. So, ito, nakikita nyo na, halatang kusinera sa bahay eh. Lahat ng mga gilid-gilid lang eh. So, ayan, pwede na natin ito i-flip. Kasi umaangat na yung white part. Oo, para hindi masunog siya. Sarap may kabanter sa kusina. Masarap may kakwentuhan. May kakwentuhan ako dito kaso walang lapel. Ayan. Alam niyo ba mga kasangbahay, hindi talaga ako marunong magluto natin. Natuto lang ako magluto nung nag-aral na po ako. Pero mahilig kasi akong kumain. So, parang na-challenge ako na, sige, dapat marami akong alam na niluluto. Alamin ko paano niluluto yung bawat ingredient, bawat sangkap. Flip-flip lang. Ayun o. Hello, Dini Bells! Need mo nang kausap. Pwede naman. Sige. Oo naman to kasama natin dito, oh. Pagod na sa kanyang pagluluto. Ano ba Hindi yun? naman. Ito ay honey garlic chicken. Kahapon nga ba yun? Pero nung isang araw narinig ko sa'yo, sabi mo, gusto ko talaga ng chicken, fried chicken. Pero naman to, pan-fried, walang breading.
Kasi hindi nyo alam mga kasambahay, pag ako malungkot or kaya may nangyayari sa life ko, chicken talaga hinahanap ko agad. Sobrang comfort food ko ang chicken. Tsaka french fries. Tsaka french fries and ice cream. Iba talaga yung cravings natin, ano. So, ayan, medyo... At least may iba na naluto. Oo. Medyo matagal nga lang kasi Chicken kasi siya. makapal din yung cut. Ako nag-cut, sorry po. Tapos after nyan, After nyan, i-ano na natin to. Gigisa natin yung bawang. Tapos, lalagay natin yung soy sauce. Lalagay tayo ng konting water tsaka honey. Para lang magkaroon ng konting-konting sauce. Tapos, babalik natin yung chicken. Hindi naman kailangan very saucy siya. Tapos, hahanguin na natin siya. pero ang ganda mga kasambahay kasi simple lang din yung mga ingredients available sa inyong mga tahanan. Pwede niyong sabayan si Ira. Oo. Kasi nasa pagpiprito pa lang naman kami ng chicken. Tama. Pwede pa humabol. That's right! Oo, summer na talaga, di ba? Ang init dito sa kusina. Pag lumabas ka ng bahay, mainit din. Di ba? Kasi nagluluto lang ang natin, yung munting kusinera natin. Yes. Pero mga kasambahay, habang nagluluto siya, ano ba yung mga ginagawa nyo para mapanatiling presko ngayong summer? I-share nyo naman ang sagot nyo sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya ibabasahin natin yan isa-isa. Kaya, Comment mo na! Ay, mga kasangkaya, That's abangan namin yung mga sagot po ninyo ha. Pero stay tuned lang kayo ha, dahil meron tayong mga tips pa to beat the heat, especially sa ating mga lovely pets. Kaya wag po kayo maglilipat ng channel dahil magbabalik ang Good Morning Kuya, pati yung niluluto natin, okay? let's go! Nagbabalik ang Good Morning Kuya! Sabi nga nila mga kasambahay, iba na yung panahon na ngayon, no? Lalo na yung tindi ng init ng araw. Kaya That's napakahalaga na safe at protected tayo from the heat. Pero bukod sa atin, kailangan din nating malaman kung ano ba yung best way para maalagaan natin ang ating pets during the summer season. Kaya for professional veterinarian advice, makakasama natin si Doc Gab Almera, isang veterinarian and founding chairman ng Pet Partner Philippines. Good morning, Doc. Welcome back to the show. Welcome back, Doc. Thank you so much for having me again. Good morning sa lahat ng mga fur parents natin nanonood. To my family and to our mga followers sa Facebook and social media. Yun, no. Kaya nababanggit yun nga, Doc, no? Kasi nga ngayon, hindi lang naman tayo, mga tao yung prone sa mga heat-related na mga injuries, no? Pati yung mga pets natin. So ano ba yung magandang mapag-usapan po natin ngayon para sa mga pets natin? Very important ito, lalo na ngayon, kasi this summer season, ang dami naming cases sa clinic and even sa mga community events namin. Kasi most people know us on the Pet Partner Philippines, we go to the community. So basically, our venue are mostly on the open area. And in our clinic, we have clinic in the province and in the Quezon City. And we have been encountering this time, ng mga heat stroke cases. Isa dapat mapag-usapan natin unang-una is for us to define ano ba yung heat stress and heat stroke Okay. and ano yung mga hayop na prone sa ganito mga cases. Tama. Eh marami din kasi practices na nagkokos na mas maging risky yung mga pet nila sa heat stress and heat stroke. Dok, nabanggit niyo na po yung tinatawag na heat stress. Ano po yung kaibahan nun sa heat stroke? Tsaka paano po namin malalaman kung yung pet nahi-heat stress na sila? Well, we define it first. Ang normal kasi temperature ng mga dog and cat natin is nasa 38.2 to 39.2. Within that range, no? Ngayon, sa mga parents natin, kapag ang room temperature natin ay nag-exceed ng around 39 to 40, nagkakaroon na doon ng parang difficulty for the body temperature of the animal na masustain nila. When the room temperature within the environment reaches more than 39 going 40, nagsisimula na doon magkaroon ng heat stress. Heat stress is yung nagsisimula ng medyo ma-stress yung body ng hayop at hindi niya na makontrol yung temperature within at doon na nagde-develop yung mga naiipon yung init sa katawan. And then heat stroke is when nagiging severe na yung cases. Ito na yung medyo irreversible. Heat stress is kind of reversible kapag nabigyan mo agad ng abrupt attention, but it can go to heat stroke kapag tumaas na siya ng 41 and above. Pero Dok, ano yung mga early signs na dapat babantayan ng isang pet owner para malaman na, ay, yung alaga ko naiinitan na to? Oh, magandang malaman ng Stress mga na siya. Yes, magandang malaman ng fur parents natin yan kasi ang common mistake is that yung mga
pets ay nagbibigay ng signs right away. Actually, hindi. Lalong-lalo na sa mga cats. Very, very subtle ang sign for cats. So, let's begin muna with the dogs, no? May mga early signs nito can be mga dog natin is very irritated sila. They move around to find comfort. Siyempre, mainit. Yung iba, nakita nila, nagpa-panting. When we say panting, by basic term, ito yung naglalabas ng dila para maglabas ng init. Kasi ang mga dogs and cat po natin, if you don't know, they don't have the normal sweat gland tulad ng tao. Hindi sila nagpapawis. So what they do is that they pant, and then sometimes, yung mga cats naman natin, nag-groom sila ng sarili nila. Kaya mahalagang makita natin yung mga signs ng panting na excessive. Nandun din yung mga drooling, medyo parang naglalaway na sila. Nandiyan yung nakita natin na medyo excessive na irritation ng movement nila. And then makita din natin dyan, medyo hindi na nilang magawang tumayo minsan. Ito na yung papunta na tayo ng medyo severe cases. Yung severe cases na, nandiyan ay vomiting. Nandiyan na rin yung may diarrhea na sila. And last, pinaka problem dito is unconsciousness na. Pag ganun na nangyari, you have to visit the vet. Kasi, as we said, irreversible yung damage ng heat stroke na pag doon na umabot. Kaya dapat aware tayo sa mga signs, Doc. Definitely. Pero may ano po ba? May mas at risk ba kung aso ba o pusa? At may mga specific breeds ba na mas madali silang ma-heat stress? Very good point. So, for pet parents out there, actually, mas common ang dog because of this funny reason. Ang dog kasi, medyo mas prone silang gumawa ng mga bagay na magkakos para mas maging prone sila dito. Una, they do more activity outside. Takbo sila They run ng- outside, di ba? They run outside. And rule of thumb po natin, kapag yung palm mo, nilagay mo sa floor or sa pavement at hindi mo kaya magtagal sa init more than 5 seconds, it's too hot for them. Tandaan po natin ang kanilang mga sweat, ang mga kanilang po ay way din to dissipate heat. So bawal siyang masunog talaga. And then sa mga dogs din natin, sila kasi yung kadalasang natakbo natin sa labas. Unlike cats na I would say a little smarter kasi they would find shade. Iwas sila. Para magtago, di ba? So mas risky in terms of specific type is dog. Pero in terms of type ng alaga natin, mas risky po ang mga sumusunod. Una is yung mga old or senior pet kasi yung kanilang capacity to manage heat is very less na dahil matanda na sila. Second, yung mga sobrang tataba na mga pets kasi pag obese sila, syempre dissipation of heat sa laki ng katawan nila mas matagal. Then nandiyan din po yung mga short nose, syempre yung mga pango. Dahil mga panting yung kanilang way to remove the heat kapag medyo hindi sila makapaglabas ng hangin, medyo mahirapan talaga sila. And nandiyan din yung mga fur coat, no? Pero dapat natin tandaan mga kapatid, sa lahat po ng mga nanonood, na hindi po pinaka-risk ang balahibo. Kasi meron tayong double-coated na pets. And hindi nila alam, hindi po ito actually problem in most cases. Kasi yung mga double-coated na mga fur babies natin, meron silang tinatawag na personal insulation. Yung makapal na balahibo actually, meron niyang tinatawag na undercoat na nasa loob kung saan nagtatrap ng cold na hangin. And then yung kanilang makapal na balahibo sa labas, yung kanilang pinaka nakita sa labas, yun naman yung nagre-repel ng heat. So, dapat natin tandaan, hindi po ginugroom at kinakalbo yung mga ganitong double-coated, no? Ayun, kasi nga, Dok, uso yung pag summer. Ay, summer na papakalbo ko na yung aso ko. mainit Diba? daw, ganyan. Hindi pala yung tama. Yes. May mga ano po ba yung mga common practices or mga ginagawa ng mga pet owners kapag summer na akala nila okay, Bukod pero sa hindi naman pagkakalbo. pala. Oo. Well, una, yun nga, grooming, kailangan mo na may advice ng doktor kung talagang kailangan. Meron din talaga kasing kinakalbo ng sagad, specifically kapag mga may skin condition. Pero mga common na practices, una akala nila, they can do activity sa umaga, lalo na sa summer, na parang walang mangyayaring masama sa pet nila. Tandaan natin, the peak heat temperature is at 10 a.m. to 4 p.m. So never do any activity outside, lalo na for dogs na nandun sa mga at-risk level or mga positions. Pangalawa na common na ginagawa natin is nagdadamit tayo ng mga pets natin. Ay, oo nga. Nagkakaroon din kasi yun ng sarap ng heat, lalo na sa mga double-coated. Tandaan natin, yun yung way actually para sana mag-dissipate yung heat sa mga double-coated, yung pag-repel ng init. Ngayon, yung iba din kasi nalagyan ng medyas. And if meron silang cover sa po, and yun yung dissipation ng heat, minsan, nagkakos din yun ng heat stress. And tandaan natin, hindi common sa pet natin, lalo na sa hindi sanay, na may damit. And irritation and discomfort can increase the body temperature para mas lalo pa silang mainitan. Okay. And pangatlo is, yung mga pets po natin, hindi nakapagsasalita. Hindi na makakapagsabi if uhaw na siya. Makikita mo na lang minsan, thick na yung saliva, dry na yung mouth nila. So, regularly, dapat pong magbigay ng hydration. More water talaga tayo during summer. And wag na wag po nating bibigyan ng maraming activity yung mga pets natin, lalo na yung maraming dogs, pinaglalaro nila during the day.
iwasan natin yun. While activity is very important for pets natin, mahalaga na it's limited during the day. Pero sa mga iba, safe po ba, kunyari, nakita na, naiinitan yung pet nila, safe po ba na paliguan nila? Okay lang po ba yun? Okay, good question, no? Sa lahat po ng mga may pets, lalo na ngayong summer, while it is important na sila po ay ma-hydrate, hindi po lahat ay pinapaliguan madalas. Kasi unang-una, tandaan natin, may normal oils, yung balat o yung balahibo ng mga katawan ng mga pets natin, hindi siya pwedeng masira. May certain time lang. Siguro doon sa mga fur parents po na madalas naglalaro sa labas yung pets, you can have them bath. Pag sa mga dogs natin, maybe during the middle of the day, once a day or even twice lang a week. Pero advisable kasi wag na masyadong i-outdoor, i-indoor na lang. Sa mga cats kasi usually ano lang yan every 3 weeks or every 1 to 2 months lang tayo nagpapaligo. Ang pinaka-common na maling na ginagawa po is kapag nag-heat stress na, pag-ibigay po ng abrupt na malamig na tubig. Bawal na bawal yung tandaan po natin kapag nag-heat stress ang isang hayop, bumubuka yung ugat nila, vasodilated, para dumami yung hangin at oxygen. Kapag ikaw ay nagpaligo ng malamig na tubig, nagba-vasoconstrict yun. Pag nag-vasoconstrict yun, possible silang ma-stroke lalo. So yung sudden change in temperature ay very, very delikado. Pero you can give water na malamig just to hydrate, pero not na para paliguan nila. Bibiglain. Eh, iba nakita ko, Dok, nagbibigay sila ng mga bloke ng yelo. Safe ba yung mga ganong practice? Pwede yun kung merong capacity si pet na pupunta lang siya kung gusto niya. Not na you will force them to really have that water inside the body. Malaking bagay din yun na tawag nating cold mat. Yung mga pet mat na malalamig. Pwede yun kasi they have the option, pag uncomfortable na sila sa init, they will put themselves dun sa mga mat na yun. Pero hindi yung pipilitin mo sila. Wala silang option. Huwag pipilitin. Pero yung Doc, nakitaan na nga natin ng mga signs and symptoms yung pet. Ano po yung mga first aid na pwedeng gawin naman bago dalhin po sa vet? Okay, good question. No? Meron tayong mga different steps. Pero una nating gagawin dito is to not put any cold water. Pinakauna yun. Ang dami naming cases na ganun yung akala nila na baguhin agad yung temperature. Hindi po. Huwag na gagawin. Unang gagawin natin, remove them in a place kung saan sila nagkakaroon ng heat stress. Pinakaunang dapat gawin is ilagay sila sa shaded na area with circulating air. Hindi alam ng maraming pet parents, hindi lang po yan about sa init ng lugar. It's about the humidity and the air circulation around it. Kahit anong gawin mong pagpapalamig dyan, if the room itself is walang way to remove the hot air or humidity, possible pa rin mag-heat stress yan. So after mong ilagay sila sa shaded with air circulation, pwede mo nang punasan yung katawan nila ng wet towel, medyo basa, na hindi ganong, medyo malamig din siya, okay lang yun. Basta punasan mo yung kanilang belly, kung saan sila nag-iipon ng init. Yung oxyla nila, yung mga singit, yung mukha nila, para medyo unti-unting makaramdam sila ng comfort. Lalo na sa mga cats, alam niyo naman, they do grooming, di ba? Pero pag sila heat stress, heat stroke na, they cannot do it So they cannot make themselves comfortable. So punasan natin. Pangatlo, make them hydrated. So provide continuous water. These are the things you can do at home, the 3 steps. Pero remember po, kapag may vomiting, may unconsciousness na, may drooling or incoordinated movement, these are emergency signs. You cannot do those 3 things, you have to bring them to the vet clinic. Ako, medyo mahirap nga pala kapag ganito yung nangyayari sa mga pets natin. Kasi hindi nga sila nakakapagsalita Kawawa. Pero Dok, pag nakita na natin yung mga sinabi nyo na emergency signs na may vomiting na, hanggang umabot sa unconscious na, paano po yung nagiging treatment po ninyo pag dinala natin sa mga pet natin? Usually, sa mga tinadala sa clinic, no, una, ina-assess muna namin talaga yung level of heat stroke. Kasi when you say heat stroke, by technical term, dinidenature o niluluso ng init yung protein sa brain. Kaya nga nagkakaroon ng permanent damage, it attacks the brain niluluto niya. So basically, what we do, definitely, we would like to make the temperature na mapunta muna sa normal. Kasi pagdating sa amin, mainit no? So basically, we have to slowly turn them into the normal temperature kung kaya pa kapag ganitong cases. So sineswera namin ito para unti-unti din ma-hydrate yung katawan. And we try to put gradual yung mga cooling pad, yung sinasabi din namin sa inyo, and we try to provide oxygen. Kasi yun yung kailangan nila, ma-oxygenate sila dahil ka nag-unconscious sila. And then we do the blood test. Kailangan nating malaman kung ano yung nabago dun sa dugo nila kasi that would determine exactly what is the current state. Kaya po ba siyang habulin? Meron ba tayong kailangang ibigay na medication? So, in the clinic, we run the test para malaman yung severity ng damage. Dok, meron po bang mga aso na nagsusurvive talaga kahit na magkaroon na sila ng heat stroke? Actually, depende talaga yan sa severity na na-encounter nila. Kung talagang severe na talagang may mga cases na ng sobrang, may iba kasi nagsusuka na ng dugo. No, may mga ganon. No? Yung iba talaga nagsisizure na sila.
medyo mahirap siyang ma-recover. Lalo na kung long-term period. Nako. Depende on the effect. Pero to answer the question kung may nag-recover, meron naman, madami din naman. Basta medyo conscious pa yung pet natin. Tapos nakita natin na hindi pa naman ganun katagal yung period of unconsciousness. Kasi remember, the brain needs oxygen. Kaya nga. Once unconscious siya at wala nang supply ng oxygen doon at medyo matagal na yung period, hindi na mahabol yun. So, ang laging natandaan ng for parents, the time is our enemy on this. Lagi po tayong magmamadali kung alam natin na unconscious na at hindi mo alam yung reason. Lalong-lalo na po sa mga for parents natin na laging nasa labas, no? Huwag nating hasanayin yung pet natin kasi kadalasan dito, nagiging habit kasi ng pet. And our pets, of course, they don't know na risky pala yun for them. And hindi lang po, siguro pahapiwan ko na din, hindi lang actually heat ang kalaban natin this summer, but vehicular accident. Ay. Kasi ang dami nagpupunta ngayon sa mga mall, sa mga beaches. So, yung movement ng tao, ang dami. So, aside from heat, accident is also common this summer. After naman ng treatment, Doc, gaano katagal naman o kabilis yung recovery naman ng mga pets na? Usually, mabilis lang naman kapag nandun pa tayo sa stage ng heat stress. Yung tipong hindi pa talaga nagpunta ng heat stroke. Kasi as we said, irreversible kasi pag heat stroke no? Kapag nandun pa tayo sa heat stress, manageable, usually hours lang nag-recover naman sila. Pero we need to observe din muna kung paano sila ialagaan ng parents pagbalik sa bahay. Kasi baka yung problem sa environment itself. Diba? Baka naman talaga Pagbalik, mainit sa lugar. ulit lang din. So, kailangan mo i-maintain mo siya sa clinic and then wait until the environment is ready for the dog na ma-rescue ulit. So, yun yung mga concern dapat natin. Ayun, ang dami nating nalaman kay Doc Gab about sa mga reminders, lalo na para sa ating mga pets dahil mainit po ang panahon ngayon. Pero Doc, may gusto lang po kayong i-promote or batiin. Sige po, go ahead po. So, sa lahat po ng for parents natin, I would like everyone to be reminded po na this summer season, hindi lang po pets natin ang nangailangan ng tulong but also our community, stray animals sa labas. Kasi kung mainit na nga to for us, mainit na to for our pets, lalong-lalo na po sa mga animals na walang bahay. No? So if we can bring water to hydrate animals outside na may kakayahan tayong painumin or give them food din, I hope we consider that. And for everyone po who would like to help and who would like to join our activities sa mga Locos Kapon events, to visit our clinic, you could visit us and check our social media. That's Doc Gab Veterinarian on Facebook and Instagram. And I would like to greet my family in Capan City, Nueva Ecija, our friends and our PPP family, and for all the people who are doing the advocacy for community animals, thank you so much. And for all responsible for parents doing the best that they can for the better life of their animals. Good morning. Alright. Thank Morning. you po. Yun po, thank you so much po kay Doc Gab Almera. Very timely po talaga tong sinare niya sa amin today. Oo. Thank you so much. Tsaka tandaan natin mga kasambahay, no, kahit ano pang hayop yung alaga natin, deserve rin nila na maging cool and refreshed, lalo na ngayong tag-init. Kaya tandaan natin yung mga sinabi ni Doc Gab dahil ang responsableng pet owner ay ang tunay na pet lover. That's right. Yes, pero Doc Gab, ito, aside sa topic natin sa mga lovely companions natin, baka may ma-share din po kayo. Paano po kayo nakakapanatiling fresh? I-share niyo po sa amin ang inyong secret. Kasi ang init pa naman ako, di ba? Kaya to, well, Para presko. usually, ako very active ako. I do work out in the gym. Usually, talaga kag ngayong mainit ang panahon, ini-schedule ko activity ko. I really make sure na I don't go out during the ganitong mainit ang panahon 10 to kasi that's 4. the first thing, prevention Nandun na yung, dapat last part na nga yung medication, di ba? So, prevention tayo. Then second, I really make myself fresh by, syempre, regularly taking a bath. Actually, 1 or twice na nga kapag lumalabas talaga. No? Especially for me na I go outside for pet care, not only to disinfect but to cool myself. And also one thing is that I really make sure that I am hydrated. Internally dapat nagsisimula yan. Kasi if you are medyo dehydrated in your body, mahirap mag-support yung body mo to cool you down. Remember that cooling you down is not only from the outside. It should be from the inside. So if you are hydrated, then it's best and mas madali na ma-maintain mo yung temperature. Yawn. Drink your water! Tama. Kaya mga kasangbahay, nakita na natin ang secret ni Doc. Kayo naman, ano ang ginagawa nyo para mapanatiling presko ngayong summer? Ikwento nyo naman po yan sa amin sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya ay babasahin natin yan isa-isa. Kaya, I-comment mo na! that's right! Once again, maraming salamat po, Doc Gab, at sana ay mas marami po kayong matulungang animals and mga pet parents. At this point, alamin na natin ang breakfast update mula kay Ira, ang munting kusinera. Yes, eto na mga kasangbahay para mapakita natin kung ano yung ginawa natin dun sa ating honey garlic chicken. Sige, play natin yung ating yung mga naging procedure natin for the honey garlic chicken. So yan, after natin na ma-pan fry, yung isa po, play natin.
Nag-saute tayo ng garlic. Sinatay po natin yung bawang natin. Tapos nilagay natin yung soy sauce, yung honey. Tapos naglagay tayo ng tubig. Sige, babalikan natin yan. So, yung nakita nyo kanina mga kasangbahay, nag-pan fry lang tayo ulit ng chicken at ito na siya. Tcharan! Tan, 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 tan. Ngayon naman, gawin natin yung pagsosote ng the rest of our ingredients for the scallion chicken. So, again, kailangan mainit na yung pan. So, ito lang yan, pan drippings lang to nung ating mismong chicken na, na i-pan fry. So, gisa natin yung ating sibuyas. So, magkapamilya naman yung scallion, tsaka yung onion, kaya huwag kayong mag-alala. Gisa-gisa lang. Tapos, pwede na tayo maglagay dito ng konting ginger din. Pero huwag kayong mag-alala kasi nag-incorporate na rin tayo ng ginger kanina dun sa marination ng ating manok. So, ang key para malaman nyo kung luto na ba yung inyong sibuyas, pagka nag-translucent na siya. Pagka parang nag-clear na yung kulay nung mismong sibuyas. Ayan. Tsaka lumalabas na yung aroma niya. Okay? Kaya maganda yung hiwa nyo maninipis para mas mabilis mailuto. Nagiging shorter yung cooking time dun pa lang sa mismong cut. Tapos ngayon, pwede nyo na rin ilagay yung green onions. Tapos, halo kayo ng konting oyster sauce. And water. Konti lang. Konting water. Sige, dagdagan pa natin. Yan. Para lang may konting sarsa, hindi dry na dry. Okay? Medyo magkaiba yung nito, yung atake ng ating dalawang chicken. Sige, dagdagan pa natin ng konting tubig. Now, para mas lumapot siya, meron ako ditong prepare na cornstarch na may tubig. Yung ating slurry. Ilagay lang tayo. 2 tablespoon. Tapos, mix lang. Then, konting asin. Tapos, balik nyo na yung chicken. Tapos, halo lang. Yan. So, it's a bit thick yung sauce. Ito. Then, inisin ko lang to, mga kasangbahay. Natin, para malinis yung ating lugar. Okay. Ito na. Pwede na natin ilipat ang ating chicken. Wait lang. Taste pala muna natin. Tikman natin. Pwede na. Pwede na siyang ulam. Sarap sa kanin. Plain rice. Okay? Ngayon, lipat na natin sa ating plato. Yun. Yung isa, medyo masosi siya. Ito naman, thick lang. Thick sauce lang. Okay? Sayang naman yung ingredient. Tapos, tsaka natin i-garnish na parehas ng ating chicken. So, ito yung ating honey garlic chicken. Ga-garnish lang natin siya ng sesame seeds. Tapos naka-garnish na rin siya ng green onions. Okay? Ito naman, yung ating scallion chicken. Siyempre, dahil scallion chicken siya, lagay tayo scallion.
Play tayo ng spring onion. And that's it for our boneless chicken breast 2 ways. Honey garlic chicken and ating scallion chicken. Nakalagay taste test kung legit na luto na. Luto na mga B! Kanina pa naluto yung manok eh. Pero eto mga kasangbahay, 2 ways siya, magkaibang preparation, pero halos same lang yung mga ingredients. Nasa sa inyo na kung anong gusto nyo, medyo manamis-namis o yung medyo maalat-alat. Pero yun na nga mga kasangbahay, for more recipes, abang lang kayo palagi sa ating mga segment ng ating Cook It Right. At syempre, lagi kong paalala sa inyo, don't forget to cook with love and cook it right! We got Yakult for Tulong Protect Chan. Only Yakult has 8 billion live LCS in every bottle that may reach the intestines alive to help get good gut health. Panalo ka chan! After a night of rewriting love at the Mall of Asia Arena, Wish Date is now heading to Dagupan. Don't miss a special run of Wish Date Rewrite happening this May 31, Sunday, 7 p.m. at CSI Stadia, Dagupan. Featuring live performances from Aquila Packing, Over October, and OPM Legends Apo Hiking Society, with a special screening of the Rewrite film starring Vivory and Joao Constancia. Wish Date Rewrite, May 31, Sunday, 7 p.m. at CSI Stadia, Dagupan. Get your tickets now! Ito inuwi ko dahil very memorable sa akin to, bata pa ako. Tingnan nyo paano niya ito i-start. Yan. Yun o. Push button siya. Ba, kita mo napaka high-tech ni Lolo. Ang advice ko, just follow your passion. Ang passion ko ever since, wheels. I started driving big bikes when I was 12 years old. May text ka ba na nanalo ka raw ng malaki? O kaya naman may parcel pero wala ka namang in-order? Mag-ingat! Mas matalino na ang mga scammers ngayon. Gumagamit sila ng mga peking links upang nakawin ang iyong ipon, maging ang personal mong impormasyon. Hinto, mag-isip bago mag-click. Huwag na huwag ibibigay ang iyong password, OTP o bank details kahit kanino. Kapag too good to be true, siguradong scam yan. Protektahan ang sarili online. Isang paalala mula sa hintilang ito. Welcome back to Good Morning, Kuya! Alam niyo ba mga kasangbahay, may isang maliit na bahagi sa ating katawan na may malaking papel sa ating kalusugan. Yan ay ang adrenal gland. Paano nga ba nito natutulungan ang ating urologic health at ano ba ang connection nito sa stress management natin? Alamin natin yan sa ating favorite urologist and naturopathic doctor. Walang iba kundi si Dr. Joseph Lee! Ay, naku! Seryoso naman. Hindi ako sanay ng ganun, Dok, ha? Ganon. Kasi sabi mo maliit. Maliit pero malaki. Lagi natin sinasabi, ang mga maliliit na bagay ay matitinik at may importansyang
ginagampanan. Small Gaya and ng sinabi mo, terrible. yes, you have organs in the body that are small and terrible, like our Adrenal glands. So, nakita mo yun sa likod ko? Ito nga, Dok. eh. Ayun, di ba? Meron Ang kang ano dyan. Ah? Para kang teacher Oo nga. today. Sorry Sige, kasi Doc. nilagay ko na lang dito eh. Next time, papagandahin ko. Alam mo naman clinic ko, ganun lang. Oo. So, Ayan. it is above the kidney, sa taas siya. Maliit lang talaga Kaya siya. sinasabi mo nga, Joshua, hindi nga siya pinapansin. But it's very, very significant kasi it looks like a pyramidal and a triangular shape. Ay, okay. No? So, dalawa siya. So, kapitbahay siya ng kidney. Why is it very important? What part of the system is your adrenal gland? This is part of the endocrine system. So, pag sinabi mong endocrine system, maraming hormones, di ba? And when you talk about hormones, Celine and Joshua, marami siyang tinutulungan. Yes. And you have, talaga ano, na naman ako ng cameraman na, 50 types of hormones in Dami. that small organ. Okay. Significantly, ang pinaka-importante dyan, yung mga glucocorticoids, magsasabi ko ng mga medical, Yes, Doc. glucocorticoids, which is your cortisol, which help in the control of your sugar. Nako. Okay? You have your mineral corticoids, which is or your aldosterone. Yung aldosterone yun ng hormone, which control the exchange of salt and water for the kidney. Ay, ang galing. Ang galing, di ba? So, meron din tayo mga androgens. Okay. Yan kasi andun yun yung mga hormones natin. Testosterone, ganon. Tapos andun na rin yung flight Fight or and flight. fight hormones natin. Yung epinephrine and norepinephrine. Ibig sabihin, ano ba yun? Pag sinabing sunog, Oo. anong gagawin mo? Tatakbo ka. Bubuhatin Bubuhatin mo yung, ito. yung ref mo, di ba? Yung ganon. And you have other hormones that are Pero yung pag-uusapan natin, guys, yung tatlong very important na nabanggit ko. Okay. Now, syempre, you have roles of these three hormones. Diba? Tama ba? Yes, Dok. Yung sa adrenal glands Kami tatanong mismo. ka, pero naiisip ko eh. Tinatanong mo na, anong role? Hindi, yung naisip ko lang, Dok, ang dami niyang pinoproduce na hormones ngayon, yung adrenal glands natin. Pero alin dun yung specifically na nakikinabang naman yung kidneys natin? Kasi kapitbahay nga sila, di ba? So ano yung relationship nila? Paano sila nagtutulungan? Nadumbok mo Siyempre, ang pinaka-closest na nabanggit ko, Joshua Celine, yung aldosterone. Di ba? Kasi water Ito. and salt, di ba? Okay. Okay. But if you talk about yung cortisol mo, yung glucocorticoids mo, that is very significant if you're diabetic. Di ba? Remember, I explained to you yung diabetic nephropathy. Yan, natandaan yan. Nag-notes. Kasi di ba, so it has significance. And the rest, yung sinasabi nating hormones for the men, and for females also yung mga epinephrine and norepinephrine. No? So, ito importante kasi that helps yung sinasabi niya, regulate yung kasama niya, katuwang niya yung kidney. But beyond that, meron din siyang ginagampanan. Okay? Very, very significant yan because the role of your adrenal gland is very, very diverse. No? Anything that is overproduced, you will create syndrome. Nako. Okay. Yung glucocorticoids natin, example yung cortisol. Pag overproduce yan, you will cause what? Cushing syndrome. Nakikita mo yung minsan mga bata na maga, parang papi-papi, di ba? Kala mo ang cute-cute, pero hindi. Manas-manasan. Okay? Then yung isa, yung mineral corticoids mo, pag excessive yan, you can cause what? Conn's syndrome. C-O-N-N, di ba? Ano po? Mga syndrome. Yes. So, syndrome, ibig sabihin, it is a complex symptoms, but you're not yet into the disease. You get what I mean? Pag Parang group of symptoms siya. yes, ang galing-galing ng yung dalawa. Parang nagsama-sama siya, pero hindi mo ma-pinpoint. Kung anong sakit, Doc. Yes. Cones naman siya. Scones. Then the other one, yung isa sinasabi natin, pwedeng yung sa
less of it, yung ibig sabihin mas konti ang production, like yung kabaliktaran ng cons, you have your Addison's disease, 'di ba? Okay. So iyan ang mga ilan ng mga sakit na na meron. Then when you go to your androgen o yung isang part niya, then you have your pleochromocytoma tumor. Pag meron ka niyan, yung tendency, yung blood pressure mo, taas ng taas kahit na umiinom ka ng gamot na hindi mo naiintindihan. Wala namang kinalaman ang puso mo. Okay. Pwede Diba? dahil pala doon. Yes. So, kala ninyo, ang kidney, alam na ninyo yung function. Pero yung adrenal glands, pag hindi kontrolado, windang tawag niyan. Oh, I put the late term windang. Parang kanya-kanya kayo, Ang di ba? hirap nga. Parang yung sugar, pancreas, di ba? Nagko-control. Pero pag hindi kontrolado rin yan, hindi rin maayos yung cortisol production mo, wala. Magkakaroon ng problems that. Ang hirap pala talaga. Konektado lang. Yes, Napakalawak. Ngayon nalalaman ninyo, when I talk about it, all the system, the 12 system in the body are connected to each other. Pero Dok, paano po malalaman ng isang tao kung meron siyang sakit na related to adrenal glands? Meron po bang mga signs o hint na gano'n? Pagaya na sinasabi ko, kaya because most of the classified conditions are syndrome. So they come in flashy. Yes, Wow, flashy. Symptom. Namamaga, weakness, hyperpigmentation, palpitation, lahat parang hyper, di ba? Tapos, pag mababa naman siya, weakness, poor appetite, nauseated, seemingly dehydrated. Pag tiningnan mo yan, hahanapin mo sa ibang sakit. Totoo, Dok. Kasi hindi ka sure di ba? The only way that you can find it out is by doing ultrasound or CT scan. Or less yung MRI. Imaging. Doon makikita sa imaging, tama ka, makita mo, ay parang malaki, parang namamaga siya. Mahirap pala, Then you have your blood test. mahirap po pala, Dok, malaman kung may sakit agad sa adrenal glands dahil nga yung mga signs na binibigay niya katulad ng Kamukha signs ng ng iba. ibang sakit. Yes. Tapos yung kagaya nung hypertension, di ba? Yung BP. Yes, Taas ka ng taas, tapos kala mo, cardiac mo, uminom ka ng gamot, hindi pa rin siya nakokontrol. Ganun. Pero Dok, nabanggit nyo kayo na yung adrenal glands natin, pagka nagkaroon ng problema sa function niya, pwede maka-apekto sa function ng kidney rin, magkaroon ng kidney Yes, disease. yes. Pero is it true din sa vice versa na meron bang mga kidney problems na pwede mag-cause naman ng problems sa adrenal glands natin? Tumor extension. Pag may tumor sa kidney, pwede siya mag-extend sa adrenal. But most of the time, it's the adrenal gland that extends to the kidney. Okay. So, very, very important yan dun sa aspect ng titingnan mo. Diba? Then, you have blood exam. Blood exam will entail yung mga exams to the hormones. Diba? Yung cortisol, ACTH, yung mga ganon. I-mention ko, huwag nyo nang tandaan. Pero marami yan. Tapos yung aldosterone. Yung mga binanggit ko, mahal kasi yan eh. Pero technically, you will have to find everything. Diba? Mahirap naman yun. Busisiin But talaga. like what I'm saying, if there is extraordinary signs and symptoms that you see, diba? Ibig sabihin, yung kadalasan kasi yung puffiness pamamaga, parang feeling mo unusual. Naku. Pwede ka na magpatingin initially. Tapos, ang pwede mong makita, very simple test, like yung diagnostic or yung serum sodium mo, yung mga electrolytes mo, parang hindi balanse. Dok, lagi niyo po nababanggit yung cortisol na pinoproduce ng adrenal For sugar. glands. Sabi niyo po sa amin dati, pagka sinabing cortisol, it's a stress hormone. Pag Yes. po ba may sakit sa adrenal gland, lagi pong stress ang Yes. isang tao. Yun pong ibig sabihin. Pwede rin yun. Because it controls also your satiety. So, pwede pa rin yun. So, mag-i-increase siya in levels of in times of stress. So, Ayan, layo tuloy na sa stress. you might tend to eat because there is overproduction, di ba? So, overproduction, ma-enhance ka na Stress eating. Oo. Andyan na nga. Pero ito maraming nga tayo pwede maging problema. Pero paano naman po natin iiwasan naman umabot sa ganitong mga disease? Paano maaalagaan o mapaprotektahan? Pag na-diagnose tayo,
Joshua, there is no way but medication. Ay, There are steroids for each and every one. To name a few, ang dami, di ba? Yung mga hydrocorticoids natin, ganun. So, yun ang doon tayo magbe-base, no? Pero hindi kagaya na sabi natin. Hydration is very good to supplement and to protect. But this one, if your adrenal glands are really affected, it's all steroids and medication. Para bumpa siya. Kasi you have to remember they are hormones. very complicated. They are hormones regulated. Ibig sabihin, hindi po siya pwedeng tanggalin kahit na meron siya. Pwede naman siyang tanggalin. Celine. Pero syempre, you have to remove it on the basis of tumor. Yun lang. But on the basis of yung regulatory, pag sinabi regulatory, sugar, mga yung control natin sa water retention, ganun natin, pwede namang gamot yun eh. Kaya. But of course, dadagdag yan sa regimen mo kung marami ka ng gamot. Kaya pag diabetes ka na, may gamot. Tapos hypertensive ka, plus ito pa. Ayun, yun lang. Marami nang iinumin. Oo, marami nang iinom. Importante yung function ng bawat isa talaga. Kahit nga maliit lang, importante yung function. Actually, yung topic natin ngayon, pinag-usapan ninyo, yung napili nyo, is like, very seldom that we really appreciate it, no? But it's nice that our viewers will tend to know it because these two, in its smallest form, are very, very significant. Tama. Diba? At dahil dyan, Dok. At dahil dyan. Pagka may problema na, nasa stress na, baka tingin nila meron silang problema sa kanilang adrenal glands. Saan ba sila pwede pumunta, Dok? Alam mo yan. Alam ko na nga ito, ba't tinatanong ko pa kay Sabihin Dok? mo yan. Siyempre, pwede kayo pumunta sa Rejuvenative and Aesthetic Wellness Center. Contact number is 917-509-9288. Address at 1 Asia Business Center, Block 2A, Lot 26, Binyan, Laguna. Andyan, para may may si Doc balita Joseph ako. Lee. Mamaya ibabalita natin. sorry. Ano na naman? Ay, nako, secret lang Yan namin. nangyari Dok. kagabi. Sorry, Doc. Nakita ka namin, Dok. Yan ang sinasabi. Alam mo, nagpapaka-investigador ka na naman. Ano, saan mo na ka nakita? Mamaya i-reveal natin yan, Doc. Doc. Abangan yung mga kasambahay natin. Pero ngayon, Doc, syempre maraming salamat ulit, Dr. Joseph. Dahil ang dami na natin nalaman. Hindi lang tungkol sa purpose itong adrenal glands na ito, kundi maging sa mga complications kapag hindi natin yan I like our topics, sir, kasi we choose topics Bago naman, that Doc, very, no? Yes, unique. Doc. Oo. Tama. Kaya, Ano yan? True. Nagmamano na naman yung camera sa akin. kaya mga kasangbahay, keep in mind yung prevention and care sa ating adrenal glands kasi dapat healthy tayo. For more good vibes and updates, puntahan na rin si Ian and Tini. Alright! Thank you, guys! Ito naman, may good news naman tayo para sa ating mga public utility vehicle o PUV drivers. Patuloy pa rin kasi ang 10 pesos per liter subsidy program ng gobyerno in partnership with the Land Bank of the Philippines. At ngayon, pwede na mag-avail ang mga qualified beneficiaries ng up to 150 liters ng fuel discount kada linggo po yan. Ang 10 pesos per liter subsidy na ito ay para sa mga traditional at modern jeepney at UV Express units para makatulong sa lahat ng mga tsoper sa buong bansa, lalo na at nasa gitna tayo ng oil crisis. Ang listahan naman ng mga gas stations na nag-participate sa fuel discount, bisitahin lang ang Facebook page ng Department of Transportation Philippines na at DOTR-PH. At para mas happy ang ating morning mga kasambahay, may isi-share ako sa inyo. Alam nyo kasi, hindi natin kailangan ng malaking halaga para makapagbigay ng ngiti sa ating kapwa-tao. Minsan, sa pinakasimpleng paraan, doon natin maipaparamdam ang totoong pagmamahal at malasakit sa kanila. Gaya na lang nitong inspiring story natin this morning. Sa shared post ng isang netizen na si Pressy, makikita natin ang isang malaking truck ng basura na nakahinto sa harap ng kanilang bahay para kolektahin ang kanilang mga basura. Habang abala ang mga trabahante, may nakalinya namang 5 plastic na kung aakalain ay parang nakahanda itong isama sa kinokolekta nila,
Pero hindi po yan itatapon dahil ang laman ng mga plastic na yan ay bigas. Ayon kay Presi, ito raw ang kanyang simpleng paraan ng pagsaludo at pagtulong sa ating mga masisipag na garbage collector. Isang patunay na kahit sa maliit na bagay ay pwede tayong maging blessing para sa iba. Kaya naman, maging dito sa Good Morning Kuya, ay saludo po kami sa taus-pusong pagtulong ni Nanay sa kanila na talagang masasabi nating Something Good! Ay, sorry. Kasi may pasyente ng sorry po. Nagtanong Na-busy lang si Doc. May tanong na kasi nagpapacheck up ka, Doc. Sige, Doc. Sige, Doc. Sige, Doc. Public service pa rin ako. Public service. Sabi ko, mamiyana, may show. Sorry. Pero nakakatuwa yung ginawa ni Nanay, ha? Pero ako may request din ako sa government natin. Sana bigyan natin ng mga PPEs yung garbage collectors natin. Naawa ako sa kanila kasi delikado yung paghawak ng basura. Tapos wala silang mga PPEs. Minsan may mga basag na bote, tinatapon. Baka masugatan sila. Gloves man lang. Tama dyan. Safety. Yan naman. Gusto kita, boboto kita. Shoutout muna sa lahat ng nakatuning ngayon sa ating YouTube and Facebook account. Kaya tinanong natin sila kung anong ginagawa nila para manatiling presko ngayong summer. Narito po ang ilan sa kanilang naging sagot. Ang sabi ni Danciel Remigio, madalas po ako naliligo 3 times a day para laging presko. Ano? Mataas ang tubig natin ngayong summer. O, ito galing kay Ces R. Magbabad po sa foldable outdoor swimming pool. Tapos may fresh juice or cold water at snack. Sana all may swimming pool. O, diba? Ito naman, ito na mula kay Elena Yang. Talagang Chinese. Sabi, Elena Yang. Ano sabi? Tandali, baba mo konti. Kapag tapos na ang gagawin sa bahay, sa ilalim ng puno ako magpapahinga o di kaya lilim ng kubo namin sa likod ng bahay. backyard din. Kasi kung may kubo. May kubo. Buti kung may puno. Eh, wala. Wala. Pwede na rin gawin pag nasa probinsya. Tama, Si tama. Doc daw, O, ikaw pala. Doc, ikaw naman, Doc, kung tatanungin namin, Doc, Kapag anong mainit ginagawa na, mo no? para manatiling presko ngayong summer? Tsaka tinan nyo naman mga kasangbahay si Doc, pag nakita nyo siya, lagi siyang fresh. Bakit, Doc? Lapit mo, tignan mo yung pores. Alam mo si Lina, hindi ko alam po. Alam mo. Doc, makinig ka. Oo, ito na. Anong sikreto mo, maging Doc? fresh? Una, kailangan positibo. Ay, tama. Hindi pwedeng magalit. Pangalawa, magdasal. Sabi ni Kuya. O, tapos pangatlo, syempre, laging kasama mo ang mga taong laging nakangiti. Diba? Para fresh. Kasi yung mga iba, iyan sinabi na nila maligo. Diba? Maglagay ng deodorant. Tama. Kasali yun, Doc. Oo. Sabi nga ni Ira, walang tubig. Paano? Wisik-wisik. Hindi po na rin yun. Pusa ba yun? Ganun. But you can do other things than being yung alam mo yun. Tapos, ano pa ba? Si Doc pala, inside naman yung ano niya, yung ginagawa. From the From inside. within. Wisdom. Oo nga. Wisdom nga. Babanat ka na naman ng edad. Ikaw talaga. From within. Wisdom pala dapat talaga. Wait, totoo yan ha. Kasi halimbawa, ligo ka nga ng ligo. Pero Hindi ka naman mainitin ng naman deodorant. ulo mo. Iba din naman ulo Tawag mo, yun eh. diba, Doc? Feeling mo mabango ka naman, pangit naman ang ugali. Natabi. Oo, kaya shout out sa inyong lahat na ganon. Huwag tayong ganon. Para hindi mag-init yung mga ulo natin. Pero shout out din po sa ilang mga commenters natin ha sa ating live stream kay Bernie Bisara, Lorna Salazar Kailing, Felita Montesilio, Arceli Gundayaw, Tino Juvelin, and kay Ian Christopher Chua. Siyempre masaya po kami na lagi namin kayong kasama tuwing umaga. Amin, Doc, ito. Ligo ka ng ligo, hindi ka naman nag-deodorant. Anong wala coat? Kasi na-feature yung ating favorite urologist sa magazine. Naman talaga. Pakita mo naman, Doc. Hawakan mo, Doc. Hawakan mo, Doc. Doc, nakita ka namin. Nakita mo yung coat ko dyan? Nakita ko si Doc sa isang magazine, no? Nakita kita. Sa isang magazine. Na-feature si Doc sa Asian Traveler. O hindi, ano?
When art meets anatomy. Diba? Andun yung quote ko, no? Kaya nga dito, Dok, Ano sabi? ligo ng ligo. Hindi, Doc, sigurado ka. Alam mo guys, hindi, una-una thank you sa UNTV News and SQ, kay Kuya Daniel and kay Ate, sa lahat sa inyo. And of course, ang aking voice promoter. At dahil sa kakapromote natin dito sa UNTV GMK, nakita ako ng Asian Travelers Magazine. This is a medical tourism magazine. Sabi niya, ay, ano kayong center na nun? Tingnan natin, manuknukin natin kaya. Ay, pinuntahan. Ayun, dahil sa inyo. Congratulations, Doc Diba? Joseph. Nabasa mo na ba? Ito, binabasa ko, nakalagay dito. Ano Ligo ng ligo. Ligo na ligo. So, lahat ng quotes ko galing dyan. Nakalagay dito. Okay, Doc. Doc, we're so proud of you po. Thank you. Nakakatuwa, nakaka-proud talaga. Kaya puntahan na natin si Doc sa kanyang clinic. At ito rin yung isang magandang puntahan pa, mga kasangbahay, no? Ang mobile dental and optical clinics natin na umiikot sa buong bansa, sa Pilipinas pa, no? Ito po ngayong araw, May 14, 2026, ang atin pong unit number 2 ay nasa 523 3rd floor, M. Almeda Street, Barangay San Roque, Pateros, NCR. Ang unit number 3 naman po ay nasa Purok, Ipil-Ipil, Tagadaw, Poblacion, Catil, Davao Oriental. Ang unit number 4 po ay nasa Barangay Tiguma, Pagadian City, Zamboanga del Sur. Ang unit number 6 naman po ay nasa Barangay Buanoy Gym, Balamban, Cebu. Yan. At meron pa kayong aabangan po ng schedule po sa araw po ng May 15, mga kasangbahay. Friday po yan. Yung atin pong unit number 1 sa Barangay Paldit, Multipurpose Hall, Season, Pangasinan. Ang unit number 5 naman po ay nasa Margarico Compound, Barangay Hibolo, Haniway, Iloilo. Tama. O, Doc, nabasa ko Segue na. mo ulit. Isa sa pinakamagandang nabasa ko dito, Doc, nakalagay, Nakalagay. Ito, totoo na to, ha? Sabi ni Doc, Totoo ba? I try to avoid negative people and situations. Di ba? Totoo, di ba? The universe has a rhythm. You just have to listen. Wow! Nako, para mabasa niyo yung lahat ng mga sinabi ng Doc na quotes. Yeah, Get your get copy. a copy. Get a copy now. Nanonood si Kuya. Kaya nga, pinili ko na yung Yung the best na. Yan, ang ganda nun, Kuya. Sabihin mo na, please get a copy. Yan, grab your copy now. Grab your copy. Oo, para makita niyo si Doc. Centerfold. Wow! Doc Joseph. Thank you ulit sa inyo. It makes me proud to be because hindi naman dahil nandito sa magazine, but because kasama kayo sa nag-i-endorse, kasama kayo sa tahanan na bumubuo nito, di ba? Di ba nakita mo yung UNTV dito? Naka-mention doon. Naka-mention. In bold, So, UNTV host. Wow, yun lang. Hindi tayo mawawala. Salamat po sa Asian Travelers. This month's issue po. I think this is one of the medical tourism issue. Meron, kung di nyo makuha sa sa mga bookstores nyo, may bookstores pa ba? Meron naman. I think this is also sold in digital. Okay. And mga natin, terminal. Okay. Yung sa mga airport. Tama doon. Kahit saan, pag pumunta ka na ibang bansa, Tama. Joshua, Para makikita mo makita yung ko si mukha Doc. ko. Basahin mo yung Doc mga quotes, Joseph. Ayun po. Baka may iba ka pang babatiin, Dok, si Mami, Dok. Ay, sa nanay ko, sa family ko, sa staff ko, lahat kayo, oo. Andyan na ako kasi may operation ako. Akala nyo, ha? Busy talaga si Yun Doc kasi. Grabe ko yung parang normal lang kay Dok yung may operation ako. Saka dinadayo pa tayo ni Doc. Of course! This is where family and this is where love is and this is where the bonding of pure positivity and happiness. Tama. So, kaya mo yun. Ay, nakalagay dito rin, Doc. Ay, nandiyan pa rin. Basa. Nakalagay, I love being on GMK, especially with my co-host Joshua. Special mention
Ikaw binanggit. Special mention ka ng aking Doc Jack Mendoza of J. Dante Clinic. They provide cosmetic, orthodontics, and general dentistry. J. Dante Clinic will help you achieve your healthiest, most beautiful smile. For inquiries, visit their Facebook and Instagram page or visit the clinic at 161 Unit 1, 3rd floor, Bansalang Street, Veterans Village. Quezon City, the contact number is 917-312-5742. O, Tina tayo. Good morning lang sa inyong lahat, mga kasangbahay. Yan. At good morning sa aking mamsi. Hello, Apo, good morning lang sa mga pamangkin ko kay Go, kay Tala, and kay Sam. Good morning! Good morning din sa MCGI Riders, kay Mommy Beth, and kay Daddy Dan. Good morning po. Good morning po. Morning! Mga kasambahay, sana ay nag-enjoy at natuto kayo sa ating mga napag-usapan ngayong araw. Kita-kits ulit bukas for more inspiring morning dahil mas masaya ang umaga sa Good morning!